Kung madalas kang magkaroon ng pananakit sa ibabang bahagi ng likod, sigurado akong 100% na napakahina ng iyong lumbar na bahagi. Dahil dyan, sa video na ito, gusto kong ituro sa iyo ang 8 ehersisyo ng paunti-unti, mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamahirap para makahanap ka ng antas ng hirap na babagay sa iyo, maibsan ng sakit at mapalakas ang iyong likod. Ipinapakita ng pag-aaral na mas matibay ang kalamnan, mas mababa ang tsansang makaramdam ng sakit sa hinaharap. Lalo na yung mga pagkakataon na parang naipit ka at hindi ka makagalaw ng isang linggo. Kaya magpo-focus tayo sa pag-ehersisyo ng likod ng ating gulugod. Kung gusto mong balansehin ang ehersisyo at mapabuti ang likod, panoorin mo ang video na ilalagay ko dyan. Dito, tatrabahuin din natin ang harapang bahagi para perpektong balanse at matibay ang gulugod. Para gawin ito, kunin mo, hindi mo kakailanganin ng kahit ano, simpleng banig lang. Para maging komportable ka, pwede mo itong gawin sa kama ng walang problema. Iminumungkahi ko na gumamit ka ng maliit na unan para ilagay sa ilalim ng tiyan kung sakaling makaramdam ka ng kirot habang nag-ehersisyo. Kadalasan, nakadapa ang mga ehersisyo. Kung di mo kaya, gawin mo lang muna ang unang ehersisyo at dahan-dahang mag-evolve. Sa totoo lang, hindi ito isang video na naglalaman ng mga ehersisyong kailangan mong gawin ng sunod-sunod. Hindi ito isang routine. Ito ay parang hagdan kung saan dahan-dahan tayong aakyat. Makikita mo ang iba't ibang hirap na gusto kong subukan mo para malaman kung alin bagay sa'yo. Tara, simulan na natin. Humiga tayo ng nakadapa. Kung nakakaramdam ka ng kirot sa bandang ibaba ng likod, iminumungkahi kong maglagay ka ng unan sa pagitan ng pusod at ng iyong ari at manatili ka muna sa posisyong ito ng pagpapahinga. Ipatong ang ulo sa mga kamao at ang mga dulo ng paa ay nakasayad sa sahig. Maging komportable sa posisyong ito, huminga, mag-relax, hayaang lumubog ang katawan sa sahig at masanay ang gulugod dito. At ang una nating gagawin ay pagtrabahuhan ang pag-extend ng balakang, ibig sabihin itataas ang paa, na magdudulot din ng pag-contract ng iyong lower back. At napakadali lang nito. Gagawa tayo ng 10 kada gilid at siguraduhing laging suportado ang ulo mo. Gusto kong huminga ka sa ilong at habang naglalabas ng hangin, tingnan mo, itaas mo ang isang paa sa parang ang iyong femur o ang bahagi ng hita ay nakaangat sa sahig. Kahit 1 milimetro lang, kahit makalusot ka ng isang papel, sapat na yon. Itutok ang dulo ng paa sa'yo, sabay nating panatilihin ng 1, 2, 3 at ibaba. Tandaan, dapat nakalapat ang ulo dahil mas mahirap para sa ibabang likod habang tumataas ang angat mo. Gawin din sa kabila. Huminga at habang naglalabas ng hangin, itaas ang tuwid na binti na parang gusto ng sakong mong umabot sa pinakamataas na kaya mo. Panatilihin ang pagkakakontrata ng ilang segundo at ibaba. Dumampi gamit ang dulo, itaas ang sakong at panatilihin sa taas. 1, 2, 3, pahinga. Saan mo mararamdaman ito? Lalo na sa bahagi ng puwitan, pero medyo mararamdaman mo rin dito sa bandang ibabang likod. Sinusulit natin ang galaw ng puwitan para mapasabay ang pagkontra ng mga kalamnan mo sa ibabang likod. Gagawa tayo ng 10 ulit. 4 na ang nagagawa natin. Gawin naman natin sa kabilang side. 5. Panatilihin natin ang paa na yan sa taas habang humihinga palabas. 6. At isipin mong mabuti na iangat ang hita na yan mula sa sahig. 7. Sige, 3 na lang natitira. Ibaba natin. Itaas ang sakong. Itapat ang dulo ng paa sa akin. 8. Ibaba natin. Higpitan mo ng maayos ang puwet na yan. 9. Huling mga ulit. At magaling. Kung isa ka sa mga taong nahihirapan na nakadapa, pwede kang umusog ng kaunti, humiga sa tagiliran, magpahinga, hayaan mong makapagpahinga ang iyong ibabang likod bago simulan ang ikalawang ehersisyo. Ito ang unang antas ng hirap. Pag-angat ng binti habang nakadapa. Ngayon, lilipat tayo sa itaas na bahagi ng katawan. At ang gagawin natin ay tataas lang ang ulo, iiwan ang mga braso sa sahig na parang diamante. Babalik tayo sa panimulang posisyon. Tingnan mong mabuti, ilalagay natin ang ating mga kamay sa sahig na parang piramid, parang diamante. Ipatong natin ang ating no sa mga kamao. Mula rito, gusto kong panatilihin mo ang tingin mo sa unahan, huminga ka ng malalim, at habang humihinga, palabas, itaas mo ang ulo mo. Huwag mong alisin ang tingin sa kamay mo, at huwag mo ring itaas masyado ang ulo para hindi mas mahirapan sa ehersisyo. Panatilihin ito habang humihinga palabas, tapos bumalik ka. Mapapansin mong mas sumisikip ang ibaba ng likod mo.
Mas ramdam mo nagtatrabaho katawan mo. Sobrang dami. Isa pa. Sige, gawin natin ng 10. Bumaba tayo. I-relax. 3. May ilang mga pagkakamali na karaniwang nagagawa dito. Ang pinakakaraniwan ay ang itaas ang mga balikat at hayaang lumubog ang ulo sa pagitan ng mga balikat. Palaging siguraduhing may distansa ang ulo sa balikat at isipin ang pagitan ng tainga at balikat. Kapag mas malayo ang distansya at ibinababa ang balikat, mas mababawasan ang stress sa cervical area. 4. Kung hindi mo kayang itaas ng kasing taas ng ginagawa ko, ayos lang, basta bahagya mong iangat ang ulo mo. Sa paggawa nito, mararamdaman mo agad ang epekto sa lumbar. 5. Aquí, fíjate bien, 5. Hinahawakan ko sa ibaba, binibitawan, agad ko nang nararamdaman kahit hindi pa ako nakaangat ng todo. Pwede ko pang itaas, 6. Sige, 4 pa. Bitawan natin. Panatilihin natin habang humihinga palabas. 7. So, 8. 25. So, 9. 9. So, Ang ganda, inihiga ko ulo ko at nag-relax. Pansin mo bang mas nagtatrabaho ang ibabang likod mo? Nasa level 2 na tayo, kailangan magdesisyon, tama? Kung sobrang hirap ang ehersisyo ito, gumising na. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73. Gagawa ako ng 3, 4 na set ng 10 ulit. Dito, gumawa tayo ng 74, 78, 70. Walang kahit anong uri ng sakit, tuloy tayo sa level 3 na yan. Layunin dito na hanapin kung kailan gumagana ang ibabang likod mo at pagtrabahuin ito gamit ang mga set at ulit. Magtiyaga ka kasi dito sa akin, isang set lang at ilang minuto lang sa kasama ang palad. 80, 81, 82, 87, 80, 90, 94, 95, 96, 97, 98. Ilalagay ko ang isang kamay na kamao at ang isa ay bukas na palad pababa. Pareho pa rin ang layunin. Itataas natin ang ulo. 100, 100, 100. Sa pagkakataong ito, dadalhin din natin ang braso na ang palad ay nakaharap pababa. Ibababa natin at ire-relax. Hindi lang ulo, kundi pati kamay ang itataas. Mas mabigat ang puwersa ng pingga, kaya mas nagtatrabaho ang ibabang likod. 11, 20, 23. Mas matindi ang trabaho nito. Gagawa tayo ng 5 gamit ang kanan. 5, 26, 27, 28, 20. Sige, gawin natin to. Tumingin ng diretso sa harap, isipin mong bumaba ang mga balikat mo. 30. Kapag nakalubog ang ulo sa balikat, huminga at habang humihinga, palabas, itaas ang ulo at braso. Siyempre, ngayon hindi mo kayang itaas ng todo dahil mas mabigat, sapat ng paghiwalayin, ako hinihiwalay ko ng 5 daliri. Pero sapat ng 1 o 2 daliri mula sa kamao, yun lang, bitawan natin dahil mararamdaman mo ang sobrang tindi ng tensyon. Bitawan natin. 3, mas nararamdaman ko pa, halimbawa sa kaliwang bahagi ko, bitawan natin. 4, huling ulit. At 5, napakaganda, kaya naramdaman ko ito sa kaliwang bahagi ng lumbar ko. Palitan natin ang kamay, kamao, ang noo ko ay nakapatong dito, kabilang kamay, palad pababa, huminga ako, at tuloy tayo, ayos? Medyo ilayo natin ang ulo. At ang kamay ay susunod sa atin, 1, bitawan natin. 2, bitawan natin. 3, bitawan natin. 4, bitawan natin. 5, gagawa pa ako ng isa pa. Itaas natin ng maayos ang ulo, ang kamay ay nakaharap sa harap, ibaba ang mga balikat at 6. Magaling, ramdam mo na ang tindi. Hindi lang ito laro, tama? Dito mas mahirap na ang ehersisyo, unti-unti nating pinapataas ang tindi, ang hamon. Dahil bawat isa, kahit ano pang kondisyon mo, hindi mahalaga. Kung may hernia ka man, protrusion, arthrosis, hindi mahalaga.
Ang pagpapalakas ng kalamnan sa paligid ng gulugod ay nakakatulong magpabawas ng sakit at mapabuti ang kapasidad ng kalamnan at kakayahan mong pang-atletiko. Mas nakadepende ito sa edad at mga nagawa mo sa buhay. Maaaring ang isang tao na 70 anyos na naging atleta ay mas malakas pa ang kanyang lumbar na bahagi kaysa sa isang 40 anyos na hindi nag-ehersisyo o nag-sports sa buong buhay niya. Perpekto. Nakita na ang level 3 nag-evaluate tayo, may maganda at kaunting sakit, ayos lang kung konti pero hindi kung sobra. Kaya mahirap ang level 3. Kaya bababa tayo sa mas mababang level. Ngayon, ang gagawin natin ay uulitin ng pareho maliban lang na magdadagdag tayo ng contraction sa bahagi ng binti. Gusto ko na gamitin natin ang isang kamay, ang ulo at pati na rin ang kabilang binti para magtrabaho ng salitan. Ang mga kalamnan. Tingnan natin, nagsasalita ako sa kabilang kamera, ang posterior na kalamnan na parang X ay magandang pattern sa lumbar na bahagi. Humiga ulit tayo ng nakadapa, parehong posisyon. Ang kanang kamay, yung parehong ginamit natin kanina, kamao, no. Huminga ako mula sa posisyong ito. Gagawin natin ito ng paisa-isa para matutunan nating mag-coordinate. Bitawan natin, simulan sa ulo, iangat ng kaunti, tapos kamay, huli kaliwang paa. Ramdam mo, dito mas matindi ang trabaho. Pang-ibabang likod. Isa, ibaba lahat, bitawan, ulo, kamay at mga paa, siguraduhing nakaturo ang dulo ng paa papunta sa iyo, subukang itaas ang sakong ng sobrang taas. Dalawa, hawakan sa ibaba, bitawan, ulo, kamay, mga paa. Lodeth. Ulo, kamay, binti. Apat, sige, isa pa. Palit tayo ng gilid, bitawan natin. Ayos at 5. Palit tayo ng gilid, gawing kamao ang kanang kamay, kaliwang kamay, palad pababa at gamitin natin ang kaliwang braso, kanang binti, huminga tayo, simulan natin ng simple, ulo, mga kamay at pagkatapos mga binti. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. At 5. Napakagaling. Saan natin ito naramdaman? Alam niya natin, di ba? Bahagi ng ibabang likod. Perpekto. Mas mataas ang pagsubok, mas matindi ang trabaho. Sigurado akong nararamdaman mo na mas mainit ang ibaba ng likod mo. Iminumungkahi kong bahagyang ibaluktot ang mga binti para hindi laging nakaunat at para ma-relax at mabawasan ang tensyon sa mga kalamnan. Nagawa na natin ang level 4, okay? Ganun pa rin, tinataya natin. Kung masyadong mahirap, dito lang tayo at uulitin ang ersisyong ito. 4 na set, 10 ulit. Kung naging madali lang, magpapatuloy tayo. Ngayon, mas mahirap na ang level 5, okay? Itataas natin ang ulo at parehong braso ng sabay. Ang layunin ay bumuo ng maliit na hagdan para makita mo ako ng harapan. Gumawa ng munting hagdan kung saan unti-unti kang aakyat hanggang sa makita mong ito ang nababagay sa'yo. Hindi masyadong na-stress katawan ko, pero napipilitang mag-adapt. Yan ang gusto natin sa pag-ehersisyo. Sige, ayos. Pumuesto, ulit tayo dito sa taas. Ngayon, ilagay ang dalawang kamay ng patag. Alam mo kung bakit, di ba? Sila'y itataas kasabay ng ulo. Unahin ang ulo bago ang mga kamay. Ayos? Huminga tayo ng malalim, ilabas ang hangin, itaas ang ulo at pagkatapos ang mga braso. Isa, malakas ang tensyon sa lumbar ha? Sobrang lakas. Huwag mong isipin na madali lang dahil nakikita mo akong ginagawa ito kasi nahihirapan din ako. Huminga sa baba, ilabas ang hangin, ulo at mga braso. 2. Ilabas ang hangin, ulo. 2. Pataas ng pataas. At mga braso. 4. Magpapalit tayo ng kamera. I relax ang ulo. 5. 6. 7.
8 ang mga huling bilang. Siyam. 10. Gagawa pa ako ng isa. Pakiramdam ko may isang hindi na bilang ulo. At mga braso. Ilapad ang lahat. Magpapahinga tayo sandali. Hihiga tayo sa tagiliran. Huminga tayo. Antas 5. Anong masasabi mo? Medyo matindi na, di ba? Nasa isang napakahalagang antas na tayo ng tindi. Sa antas 6, iiwan muna natin ang itaas na bahagi at magpo-focus sa mga binti. Pero mag-ingat, huwag magpalinlang sa ehersisyo dahil sobrang hirap nito. Hihinga muna tayo ng ilang beses bago tayo lumipat sa susunod na antas. Ayos! Handa na. Tara, gawin na natin to. Humiga ulit tayo nakadapa para komportable. Ngayon, ipahinga ang ulo. Magandang balita, di ba? Pwede mong ilagay ang kamao mo sa harap mo, gaya dati. Mula rito, habang humihinga palabas, pagsamahin ang mga binti at dikitin ang sakong, banyon at loob ng mga paa. Habang humihinga palabas, gusto kong sabay mong igalaw ang binti. Impresyonante. Ito ang kulete, okay? Kahit kaunti lang ang galaw, umaangat pa rin ang mga hita ko mula sa sahig, kaya malakas ang tensyon sa ibabang likod. Sobrang hirap. Tara, gawin natin. 10 ulit, mahirap pero para gumaling. Huminga tayo ng malalim. Sabay-sabay tayong huminga palabas. 1. Tinatawag ko itong kuleteo. Parang tayo ay isang isda. 2. At pansin mo na lang na hita kong umaangat, ha? Ibaba natin. 6. 4. 16. 7. Huling 2. Huling 3. 8. Siyam. Huling ulit. Ipapakita ko sa iyo mula sa kabila. At 10. Wow! Napakahusay. Kukuha lang ako ng ilang minuto. Sandali lang. Hihiga akong tagilid na nakabaluktot ang tuhod. Humihinga ako. Inayos ko ang paghinga ko. Sobrang tindi, di ba? Dinagdag natin ang pag-angat ng binti nang hindi sumasayad ang hita sa sahig tulad ng ginawa natin sa unang antas. Pero ngayon, sabay na ang dalawang binti. Kung naging madali ito para sa'yo na medyo duda ako, pwede ka nang lumipat sa susunod. Ang antas 7. Kung nahirapan ka, ayos lang. Manatili ka muna rito at pagtrabahuan mo ito o mas mababang antas. Tandaan mo na ang layunin ay makahanap ng galaw na sapat ang tindi para mapabuti ang lakas sa bahagi ng iyong ibabang likod. At kapag napili mo na ito, gagawa tayo ng 4 na set ng 10 ulit. Ayos! Tara, gawin natin ang level 7. 셋, Handa na tayo. Alam mo na ang gagawin. Ngayon, idaragdag na rin natin ang braso at ulo kasama ng binti. Itataas natin lahat, ulo, braso at binti. Parang ang katawan mo ay nakapatong sa bisagra at gusto natin itong isara mula sa likod. Mahirap ang level na ito at hindi ito para sa lahat. Gagawin ko ang 10 ulit na may kahirapan. Kung gusto mong samahan ako, perpekto. Kung hindi, naniniwala akong nakarating ka na rito at talagang kahanga-hanga ang nagawa mong trabaho. Pumuesto ulit tayo sa baba. Lipat tayo ng kamera. Perpekto. Parehong palad na kaharap pababa no nakadikit sa sahig. Huminga tayo mula sa posisyong ito. Magsisisimula tayo sa mga braso at ulo. Ibaba muna natin ang ulo, pagkatapos ang mga braso, at sa huli ang mga binti, parang isang maliit na isda. Huminga tayo. Ibaba ang lahat, ibaba ang ulo, mga braso, at mga binti. 2. Magpapalit tayo ng camera. Ibaba natin. Ibaba natin. Ulo, mga braso, mga binti. Ibaba natin. Ang pagkiling sa te. Ulo, braso, binti. 4.
5, 6, 7. Ulo, mga braso, mga binti. 8. Ulo, mga braso, mga binti. 9. Magaling, huminga tayo. Magpahinga tayo sandali. Mahalaga na sa ehersisyong ito at sa nauna, ibaba mo ng kaunti ang unan. Dapat nakasuporta ng maayos sa unan ang parte ng pubis sa ilalim ng pusod. Bakit? Makakatulong ito sa iyo sa paggawa ng ehersisyo at nagbibigay na mas malambot na suporta. Huminga tayo ulit. Siguro nagtatanong ka, kung ito na ang antas 7, anong antas 8? Sa totoo lang, nagkahamali ako. 7 lang talaga ang mga antas. Kaya nakarating ka na sa dulo ng mga ehersisyo. Isang malaking ginhawa, di ba? Subukan mo ang 7 paraan hanggang dulo. Isulat ang nararamdaman mo at piliin ang posisyong may kaunting sakit kung meron, pero higit sa lahat ay may pagsisikap at hamon. Para sa akin, ito ay yung huli o kahit yung nauna pa, 6 o 7. Pero nakadepende talaga yan, hindi lang sa iyong karamdaman, kundi sa iyo mismo, sa iyong mga personal na katangian, edad, kakayahan sa sports, at karanasan sa paggalaw sa buhay mo. Yan ang kalagang mahalaga. Pagkapili mo ng hirap, gawin ng minimum 4 na set ng tig 10 ulit. Ibig sabihin, 10 ulit mo gagawin ang ehersisyo, titigil ka pagkatapos ng isang set, gaya ng ginawa namin at magdadagdag ng 3 pa. Siyempre, mahalaga ang pagpapalakas ng likurang bahagi ng gulugod, pero may iba pang mga salik na may malaking papel din sa paggaling at paggamot ng pananakit sa bandang ibaba ng likod. Kaya may maliit kaming event na may murang bayad kung saan matututuhan mo hindi lang ehersisyo sa pagpapalakas, kundi bagong pananaw tungkol sa sakit na makakatulong sa pagsagot sa pinagdadaanan mo. Tinatawag itong Semana de la Espalda. Naganap ito noong nakaraang taon ng Nobyembre at kung gusto mo itong makuha, may makikita kang maliit na card sa itaas na kaliwa para sa karagdagang impormasyon. Iyon lang. Magpapaalam na muna ako sa iyo. Dito ko iiwan sa gilid ang isa pang video tungkol sa pagpapalakas ng anterior wall. Napakahalaga rin ito at taos puso kong inaasahan na nagustuhan mo ito, na maisa sa buhay mo ang lahat ng mga ehersisong ito ng tuloy-tuloy at nababalik ka paminsan-minsan sa aking channel para patuloy nating mapabuti ang iyong kalusugan ng magkasama. Ingat, paalam!